Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Libra sa buong buwan ng November 2024? Pwedeng nangyayari na to, kung mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na makilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. Ano to? Seven of Cups, 4 of Wands. 7 ulit oh. 7 of Swords, pero the Tower. Bakit gano'n? Nag-iwalay sila. Ito sabagay, magkaiba ng mga tao. Magkaiba ng buhok. Ano to? Maganda kung clarify ko ba to? Pwede kasi naghiwalay sila o change. Yung tower na yan. So, clarify nga natin to. 7 ulit to. 7, 7, 7. Sige. Ano ko na? Kasi ang naisip ko may darating true love nila. Tapos, magiging masaya. Tapos sabi ko, ba't tower? Nag-meet pa sila, tapos maghihiwalay. Eh, di change to. O sudden. Kasi, ganun yun eh. Marami kasi meaning ang tower. Diba? Depende. Sa kung ano mabubuo yung scenario sa isip nyo o sa makakasamang cards. Since, 7 of Swords pala to. Diyos ko. Kaya ano to? Kasi alam ko nga, dalawang 7 ay true love. So, paano magiging true love kung 7 of Swords to? Since, kung dalawa, siya, true love, nagtatlo. So, hindi na to true love. So, paano to? Kasi pag tatlo yung 7. Ano siya? Regardless kung 7 of Swords pa to. Basta tatlo. May kinalaman siya sa intuition. Pero in a good way. Okay? May success pero kailangan ng hard work. So, paano to? So, hindi na to true love kasi nga 3. Pero kung wala to, sasabihin ko true love. So, naiba na yung kwento. Probably tungkol to sa anything na
Tinatry nyo i-manifest yung Seven of Cups, a manifestation of dream, fantasy, bringing imagination into a reality. Ganun eh, parang itong tower natin magiging change na yan, sudden o unexpected. So, unexpected in a way na makukuha nyo yung success. Since may 7, ito magiging intelligence na to. Hindi ko siya gagawing deception, betrayal. Hindi natin siyang gagawing negativity dito dahil ang ganda nung nabuo kong scenario. Saka yung magkakasamang cards. Ang dating sa akin, may manifestation ng dreams through hard work and intelligence. Na ito magsi-celebrate kayo dito sa 4 of Wands. Kasi ito, 7 of Pentacles, ito yung investing ng hard work, di ba? Mag-e-effort ka dito. Lahat ng time mo nandito. Dedication, commitment card. So, ito gagawin natin siyang intelligence. Kasi cleverness din naman yung 7 of Swords. So, malaki yung chance ng parang kasi 7 of Cups ay pwede rin siyang intuition. Parang ito, itong tatlo nga ay success through hard work at 3 ay intuition. Parang may mape-predict kayo. Okay? At ito ay something na may kinalaman sa success. At ito nga, the tower ay sudden, unexpected. Parang di nyo lubos akalain na magagawa nyo na maging successful. So, ano kaya yun? Maubos ang time natin dito. Hindi ko na nailabas sa ibang deck. Kasi may cleverness eh. Kung gagawin natin tong cleverness, alam nga namang cleverness ilagay natin sa romance, di ba? Sabagay, diskarte. Diskarte, makuha mo yung crush mo. Sige na nga. Success. Parang prediction na magiging successful kung e-effortan yung crush, pwede rin, di ba? O yung dream job. So, ano kaya? Okay. Three of Cups. Ano yun? Sabagay, celebration card din naman to. Ito ay anything na may kinalaman sa happiness. What? Baka reconciliation sa friend kung may nakaaway. Case-to-case basis naman eh. Kasi kung 2 of Cups yan, edi relasyon, no? Crush. Didiskarte yan yung crush. Eh, ano to eh? Probably reconciliation sa friend o family member. Doon siya pumasok. O samahan in general. So, magiging okay ang samahan sa mga tao na nasa paligid. Depende sa kung sino yung nanonood. So, sabihin natin sa workplace, walang teamwork, walang socialization. Ito. Parang magiging close sila ulit. So, ewan ko kung paano yung gagamitin tong intelligence na sinasabi ko para makuha nyo tong magandang samahan sa ibang tao. Okay?
So, in general na to. Sa ka-workmate, sa kaibigan, mga kasama sa bahay o kapitbahay. So, ganun eh. Isasama na din dyan yung reconciliation. Pero ang tingin ko, since nandito yung Seven of Swords, kayo yung mag-i-initiate ng action dito. Para magkaayos-ayos o para magkaroon ng bonding. So, ganun eh. Anyways, dagdagan na nga rin natin to. Kasi kasama siya dun sa mga deck na pinakita ko kanina. Well, sana hindi ko na kinuha. Oh my God. Pero at least, maganda to. Nauna to. Ay, nahuli to. Bago to. Kaysa ito ang nandito. Na para bang ang dating, kung magkaroon man ng something na unexpected at ito ay may kinalaman sa loss. Loss of something, someone. Good news. Kasi, kakaroon ng recovery. Yung loss of someone, dyan na yung karoon ng enemy, nagkaaway, nawala sa buhay nyo in a way na nag-break. Baka yun na nga yun. Kung ilalagay natin yung tarot dito sa oracle. Ang dating kasi sa akin, may iba sa inyo na didiskarte kung paano nila ma-win back yung nawala sa buhay nila. Yun yung good news. Yung nawalang tao, mababalik sa buhay nila. Pero kung di natin to ididikit sa tarot, so, ang dating, kung sino man yung hindi nyo na nakakausap, nakaaway nyo, o ginost yung iba sa inyo, mukhang magbabalik sila sa month na to. Pwede rin ganun. Kung hindi natin didikit dito. Pero mukhang ganun pa rin eh, di ba? Anyways. Pero dito, naging malawak in a way na sasama yung ghosting. Friend na hindi na nakakausap. Dito siya sasama. Na parang may reconnection. Maring mangyari itong huli, rendezvous. Isa na lang. Kasi madali mode na ako. A private getaway photo is calling you. So, ang dating, yung iba sa inyo ay magkakaroon ng ka-date. Baka yun na yung reconnection na sinasabi ko. Mag-reconnect sila by chance. Ay, hindi. Schedule pala to. Serendipity yung by chance. Ito pala ay rendezvous. So, ano siya? Scheduled. Scheduled meeting, appointment. So, date na nga yan. Magde-date yung iba sa inyo. O mag-eyeball. Kasi, itong deck na to, ay usually may kinalaman sa romance. So, pag meeting, jadi date yan. Tapos sila lang dalawa. Magde-date. Okay? Date na yon, di ba? O eyeball. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.